Nasira ang gabi nga ng birthday nga nito si Venice. Matapos nga kasing yayain niya itong si Tata, kumuha ito ng atensyon. Nabaling ang atensyon kay Tata mula ng pagdating nito. Kaya naman, nagsisisi siya kung bakit hinayaan pa niya na pumunta itong si Tata sa kanyang kaarawan. Maging itong si Francis ay hindi rin nakaligtas sa magagandang aura nga nitong si Tata. Malagkit na malagkit ang tingin nga nitong si Francis at panaylingon kay Tata. Kaya naman inis na inis ngayon itong si Venice. Sinabi niya na dapat sa kanya lamang ito nakatingin, hindi kay Tata. Ang kanyang ina naman ay sinabihan siya na kasalanan niya ang lahat ng mga nangyayari. Kung ayaw niya ng may kaagaw sa atensyon, ay dapat hindi na niya niyaya itong si Tata. Sa sobrang ang pagka-insecure nga nitong si Venice, nilapitan niya talaga itong si Tata habang ito ay may kasayaw. Muntik na nga niya itong sampalin sa sobrang inis niya. Sinabihan niya itong si Tata na alam mo niya ang kanyang atensyon kundi ang ahasin at agawin sirain ang kanyang birthday. Bago pa man niya magawang masaktan itong si Tata, ay nagkaharang na ang kanyang mga kamay. Hindi niya hahayaan na lalapat ang mga kamay nga nitong si Venice kagaya ng ginagawa niya dati dahil ibabalik niya anumang sakit na ipaparanas nga nitong si Venice sa kanya. Hindi na siya ang dati Tata na api-apihin lamang nilang mag-ina. Ayon kay Tata ay magsisimula na umano itong kabahan itong si Venice dahil kakasimula pa lang ng laban at nagsisimula pa lamang siya sa kanyang mga planong paghihiganti. Sumunod na nangyari ay nagbubukas na nga ng regalo itong si Venice. Tuwang-tuwa siya sa unang regalo na kanyang binuksan, ngunit masusurpresa siya dahil ito isang marriage certificate. Maya-maya pa ay lalabas na nga itong si James. Gulat ng gulat itong si Venice, maging ang ina nga nito na si Vivian. Buong akala nga nila ay naroon pa rin ito sa mental hospital. Lalo pa silang nagimbal at wala na silang magagawa. Lalabas na ang katotohanan dahil inagaw na nga ni James ang microphone at dito ay nagsalita na siya sa harapan na siya ang totoong asawa at hindi itong si Francis. Nagpapanggap lamang itong si Venice dahil hindi valid ang kanilang kasal. Sila ang totoong kasal sa Las Vegas. Gulat si Francis, inis na inis siya dito sa pagmumukha nga nitong si Venice. Minamahal nga niya ng sobra itong si Venice. Naging sunod-sunuran siya rito. Buong akala niya ay totoo talaga ang pagmamahal nga nitong si Venice. Pinatawad pa niya ito nang malaman na nag-cheat ito sa kanya at sumama kay James. Ngunit hindi lamang pala ganun ang kaniyang ginawa dahil sa nagloloko lang pala talaga ito at nagpapanggap sa kanya. Hindi mapapatawad ni Francis ang ginawa nga nitong si Venice, kaya naman tuluyan na nga niyang kakalasan itong si Venice. Samantala, ang kanyang inang si Vivian ay may plan B. Nalaman kasi niya na naghahanap ng nawawalang anak ang gobernador, kaya naman palalabasin niya na ito nga si Venice ay kanyang ampon nang sa ganoon makuha pa rin ang upuan na nararapat sa kanyang anak. Dahil nga sa mukhang pera siya, gagawin niya ang lahat-lahat, hindi lang mawala ng pera.